Welcome back mga kalinya. Welcome po sa ating panibagong video tutorial. So simple lang po ang gagawin nating video tutorial. So kung mapapansin nyo, meron tayong mga float switch at meron tayong pressure switch. So ang gagawin po nating video tutorial is a combination of by gravity and by pressure water system. So ano po ba yung by gravity? Ang by gravity po ay gumagamit ng storage tank sa taas sa rooftop ng any commercial or residential building. So, upon activation po ng ating float switch, mag-close contact siya. So, i-energize po niya ang ating magnetic contactor, meaning wala ng level ng tubig sa taas. And then, upon activation po ng ating magnetic contactor, ma-activate po ang ating water pump. So, ang second option po natin is by pressure. So, kung ayaw po natin gumamit ng tubig na galing sa taas, so depende ho sa panahon, halimbawa kung tag-init, so maaring magiging mainit nga naman ang ating tubig sa taas, o kung malamig, taglamig, so maaring maging malamig naman ang supply ng ating residential or commercial na tubig kung manggagaling sa tangke sa taas. So pwede naman natin gamitin by pressure switch, so directly from the storage tank natin sa baba, so ito ang kanyang float switch, so ito ang kanyang safety. So once na mawalan ng tubig sa storage tank sa baba, so makakat off po ang ating entire control circuit para hindi po madry run ang ating water pump. So kung bago ka po sa channel na ito, please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga panibagong videos. Para po sa mas mabilis na wiring tutorial, kung makikita nyo po ang mga terminals ng ating pressure switch ay kinonect na po natin sa ating terminal block. Ganun din po ang ating cut off or ating float switch na nakalagay sa ating storage tank sa baba. So nakakonect na rin po siya sa ating terminal block. And then ang ating float switch po, ang kanyang mga wires ay nakakonect na rin po sa terminal block. So ito po ang common niya, ang green, at ang kanyang normally closed is brown at normally open is black. So ito po ay gagamitin natin yung normally open para po sa ating indication light for full level ng ating storage tank sa taas. So umpisahan na po natin ang ating wiring tutorial. So bago po tayo mag-umpisa, gusto ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa channel na ito at patuloy na sumusuporta para sa channel nito. So God bless po sa inyong lahat. Utang na loob po sa inyo ang pagsuporta niyo po sa akin. Maraming salamat po. So pag-aralan po muna natin saglit ang ating control circuit. So ito po guys ang ating control circuit. So kung mapapansin niyo po, from the line terminal, so pupunta po sa ating normally closed contact ng ating float switch, and then bago siya pumunta sa ating selector switch terminal 3 and 4. So, ganun din po ang ating pressure switch. So, from the line terminal, pupunta siya sa pressure switch. So, before siya pumunta sa ating selector switch. So, magtataka po kayo, bakit po nauna ang ating mga float switch at pressure switch bago magpunta sa ating mga selector switch. So, ginawa ko po yan dahil po sa ating float switch. So, gusto ko po kasi kahit po nasa pressure system tayo, mamomonitor pa rin natin ang level ng ating storage tank sa taas kung meron ba tayong tubig or kung puno ba siya o wala. So yan po ang dahilan kung bakit mas nauna ang ating mga float switch bago ang ating selector switch. So from our selector switch, so magkakaroon siya ng bridging. So siya na po yung pupunta sa ating A1 terminal ng ating magnetic contactor. And then from our A2 terminal ng ating magnetic contactor, so pupunta po siya sa ating normally closed contact ng overload relay, and then from our normally closed contact ng ating overload relay, pupunta siya sa normally open contact ng ating float switch, which is located sa ating storage tank sa baba. So once na mawalan ng tubig, so by gravity or by pressure, makakat off po ang ating entire control circuit. So ito naman po ang ating mga indication light from the normally open contact ng ating overload relay. So ito po ang ating trip, diretso naman po sa ating neutral terminal or line 2 ng ating control circuit. From the normally open contact ng ating K, ng ating magnetic contactor,
So once activated, magko-close. So ito po ang ating run indication light. So ang stop natin ay manggagaling sa normally close contact ng ating K or magnetic contactor diretso sa ating stop indication light. So dahil may neutral or line to siya, so ma-activate ang ating stop indication light. And from the full level ng ating storage tank sa taas, from the normally open contact ng ating float switch na located sa ating storage tank sa taas, so once na ma-full ang water, ang normally open ay magko-close, so paiilawin niya ang ating full indication light. So umpisahan na po natin ang ating wiring tutorial. So mga guys, ito ang ating indication light nga pala for our trip, run, stop, and for our high level ng ating storage tank sa taas. So babalik na rin na po natin siya at umpisahan na po natin ang ating gagawing wiring tutorial. So according po sa ating control circuit, from the line terminal ng ating circuit breaker, so ilalagay na po natin ang wire nito. Ito po yung wire na mapupunta, so sabi sa ating drawing, sa ating isang point ng normally close contact ng ating float switch sa ating tanke sa taas at isang point or isang terminal ng ating pressure switch. So kung mapapansin nyo guys, meron na akong bridging na nagko-connect sa mga terminal ng ating pressure switch at ng ating float switch sa taas. So i-connect ko na rin ang wire nito, so para magkaroon na ng supply ang ating mga terminals ng ating float switch at pressure switch. Dito naman po tayo sa portion na to. So from the another terminal, normally close contact ng ating float switch, so i-connect na natin ang wire nito sa brown color or sa isang sa kulay brown ng ating float switch. So this is normally closed. So hikitan ko na po ang wire nito sa ating terminal block. So ito po yung pupunta sa ating selector switch para sa ating by gravity selection. So i-connect ko na rin ang wire nito sa ating selector switch for gravity system. From the another terminal ng ating pressure switch, so ilalagay na natin ang wire nito sa terminal block nito connecting our pressure switch. So ito yung pupunta naman sa ating selector switch for selecting pressure system. So i-connect ko na rin po ang wire nito sa ating selector switch. So kompleto na ang ating mga selector switch for connecting our by gravity and by pressure system. So dito naman tayo sa part ng control circuit na to. Kung makikita nyo po, from our selector switch meron tayong bridging and then pupunta sa A1 terminal ng ating magnetic contactor. So i-connect ko na ang wire nito sa ating selector switch na nagkaroon ng bridging from the pressure and gravity system. So ito na po yung wire na pupunta sa A1 terminal ng ating magnetic contactor. So ilalagay ko na or i-connect ko na rin ang wire na to sa ating A1 terminal ng ating magnetic contactor. Dito naman tayo sa portion na to. So according sa ating control circuit, from the neutral terminal pupunta siya sa normally open contact ng ating float switch sa ating storage tank sa baba, and then pupunta sa ating normally closed contact ng ating overload relay before going sa A2 terminal ng ating magnetic contactor. So guys, dahil yan ang nasa drawing, ito ang ating susundin. So pwede naman natin gawin kung ano ang mas madali para sa inyo. So dahil mas malapit ang ating neutral terminal ng ating circuit breaker diretso sa normally closed contact ng ating thermal overload relay, and then the other point pupunta sa ating float switch, and then from our float switch so pupunta sa ating A2 terminal ng ating magnetic contactor. So both of them ay tama. So dahil yan ang nagawa kong control circuit, so yan ang susundin natin. So yung sinabi ko kanina, pwede rin po yun. So tama din naman yun para sa mas madali at mas maayos na wiring tutorial. So from our neutral terminal ng ating circuit breaker, so i-connect ko na po ang wire nito, and then ito yung pupunta sa ating
terminal ng ating normally open contact ng ating float switch. So, i-connect ko na rin ang wire nito sa ating float switch na nakakonect sa ating terminal block. From the another terminal ng ating float switch located sa ating storage tank sa baba, so i-connect ko na ang wire nito. So according sa ating drawing, ito yung pupunta sa isang terminal ng normally closed ng ating thermal overload relay. So i-connect ko na ang wire nito, and then yung isang wire na natitira ng ating normally closed contact ng ating thermal overload relay, so ito po yung pupunta sa A2 terminal ng ating magnetic contactor. From the another normally closed contact ng ating thermal overload relay, so ipita na natin ang wire neto. So tulad nga po ng nasabi ko kanina, so ito yung pupunta sa A2 terminal ng ating magnetic contactor. So mga guys, tapos na tayo in performing main control circuit ng ating ginagawang wiring tutorial. So ang kulang na lang is how we can activate our indication light and connecting our 3-phase motor para makita naman natin ng mas maayos ang ating ginawang wiring tutorial. So mga guys, time to check po muna natin kung tama ba ang ginawa nating pag-wiring ng ating main control circuit before tayo mag-proceed sa second step, activating our indication light, at ang ating third step before activating our 3-phase induction motor. So babalik na rin ko na po ang ating selector switch at indication light. So kung makikita nyo, binaligtad na natin siya, and then i-switch on natin ang ating circuit breaker for the supply of our control circuit, and then i-reset na natin ang ating thermal overload relay. So naka off position pa ang ating selector switch. So dito muna tayo in our by pressure system. So switch on natin ang ating selector switch papunta sa ating kanan. So ito ang ating pressure system. So kung mapapansin nyo guys, hindi pa nag-activate ang ating control circuit. So itataas natin ang ating float switch. Ibig sabihin, merong tubig sa ating storage tank. So ito ang ating float switch sa ating storage tank sa baba. So kapag in-open contact natin ang ating pressure switch, meaning na-reach na niya ang set pressure ng ating water system, so dapat ma-deactivate ang ating magnetic contactor. So pakinggan na lang po natin ang deactivation ng ating magnetic contactor. So i-open contact ko po ang ating pressure switch. So ayan, na-deactivate ang ating magnetic contactor. So nakataas pa rin ang ating float switch. So once na mangailangan na naman ng pressure ang ating water system, so i-contact natin ang ating pressure switch. So na-activate ang ating magnetic contactor. So halimbawa, once na nawalan ng supply or nawalan ng tubig sa ating storage tank, so baba natin ang ating float switch, tingnan natin kung ma-deactivate ba ang ating magnetic contactor. So na-deactivate ang ating magnetic contactor. So dito naman tayo sa ating another water system. So by gravity, so i-switch off natin ang ating selector switch, dalhin natin siya by gravity selection. So titingnan natin guys kung ano ang mangyayari. So tataas ulit natin ang ating float switch sa storage tank sa baba. So kung makikita nyo guys, kahit naka-activate ang ating selector switch, naka-contact, hindi na-activate ang ating magnetic contactor kasi nga po naroon na tayo sa ating selector switch selecting our gravity system. So ito na ngayon ang ating float switch sa baba. So ibig sabihin, nakababa siya. So ayan, nawalan ng tubig. Nakababa siya. Ibig sabihin, tama, nawalan nga, mababa na ang level ng tubig. So nakataas din ang ating float switch na located sa ating storage tank sa baba. So once na pupuno o nilalagyan ang ating storage tank sa taas, so tumataas ang ating float switch sa taas. So ayan, na-deactivate na ang ating magnetic contactor. So once na mawalan ulit ng tubig sa baba, sa taas, sa ating storage tank sa taas, so ayan, so na-activate ang ating magnetic contactor. So made-deactivate siya pag napuno ang ating storage tank sa taas.
So once na bumaba ulit siya, so ayan, na-activate ang ating magnetic contactor. Halimbawa, nawalan ng level ng tubig sa baba, so para hindi ma-dry run ang ating motor, so bababa natin ang ating float switch sa baba. So deactivated din ang ating magnetic contactor, deactivating our 3-phase induction motor. So pwede na po nating ituloy ang ating pag-wiring, activating our indication light, at susunod nating gagawin is to activate our 3-phase induction motor.